Alexa POV. Overtime? Oo Labas sa ilong na sagot ko. Kung hindi lang nakakahiya sa kaibigan kong ito, parang gusto ko na sanang ikwento sa kanya ang mga nangyayari sa akin. Kaya lang, hindi pwede, hindi maaari, hindi ko pa kayang makita ang magiging reaksyon niya. Baka kasi kapag nalaman niya na ginawa akong parausan ng boss namin, baka bigla na lang akong iwasan itong si Rita. Hindi pwede yun, lalo na at siya lang ang tunay at tapat na kaibigan na meron ako ngayon. Siya lang din ang kaisa-isang taong nakakaintindi sa akin. Kaya kahit na anong mangyari, gusto ko na lang na ilihim sa kanya ang kung ano man ang nangyayari sa akin ngayon. Ayaw ko na sanang idamay sa mga problema ko. Sabay kami naglakad ni Rita pauwi ng bahay. Sa bahay ko daw siya matutulog at talagang inabangan niya daw pala ang pagdating ko. Sakto naman na pagkalabas niya mula sa iskinita, dumating daw ako. Bibili lang daw sana siya ng fishball sa kanto habang hinihintay niya ako. Kahirap pala nang walang cellphone. Kahit na luma yung cellphone ko, parang gusto ko pa rin yun na makuha sa villa ni Luther. Regalo pa kasi ni mommy sa akin yun eh. Rita, kumain na ako. Kung hindi ka pa kumakain, may dala akong mga pagkain. Heto oh, nakangiti ko pang alok sa kanya pagdating namin sa bahay. Ipinatong kong dala kong paper bag sa ibabaw ng maliit na mesa. Kaagad niya naman yung binuksan at napansin ko pa nang kaagad na pamimilog ng mga mata niya nang tumambat sa paningin niya ang pagkain na nasa loob ng bag. Wow! Ang dami nito ah! At saka ang babango! Nakangiti nitong wika. Kumain ka muna kung gusto mo, nakangiti kong wika. Bakit ako lang? Ikaw, kumain ka na ba? Seryosong tanong niya. Busog pa ako. Bago ako ihatid ni Sir Luther kanina, kumain na muna kami at napansin niya marahil ang pagiging patay gutom ko. Kaya nag-take out din siya ng para sa akin. Nakangiti kong sagot sa kanya. Isang malakas na pagtawa naman ang kaagad ang kumawala sa lalamunan nito nang sabihin ko yon. Nakakamiss din ng ganito. Mabuti pa itong si Rita. Kahit na mahirap ang buhay, nagawa niya pa rin tumawa ng ganito. Samantalang ako, feeling ko pasan kong mundo. Ah, talaga? Wow naman, ang bait naman ni Sir. Tuwang-tuwa nitong bigkas. Pilit naman akong ngumiti. Mabait nga ba si Sir Luther? Hindi din ako sigurado, lalo na't naranasan ko na kung gaano siya kahalimaw sa kama. Kung gaano ka-obsess ang lalaking yon sa katawan ko. Yes, mukhang obsessed nga yata si Sir Luther sa akin. Sa tuwing nagkakasama kami, wala na siyang ibang ginawa kung hindi ang kininang katawan ko. Paulit-ulit at walang kapaguran. Kaya nga din siguro binilhan niya ako ng maraming mga pagkain kanina dahil gusto din marahil nito na maging malakas ako para may energy ako sa tuwing gagamitin niya ang katawan ko. Ngayon pa lang sobrang naguguluhan na ako. Parang kay bilis lang kasi kay Sir Luther na ihiga ako at angkinin. Minsan parang hindi ko na din kilala ang sarili ko. Parang napaka-normal na lang din kasi sa akin na makipag-sex sa kanya eh. Hoy Alexa, ano na? Tulala ka na dyan. Hindi ko alam kung ilang minuto na ako nakatulala pero muli akong bumalik sa wisyo nang kalabitin ako ni Rita. Ha? May sinasabi ka ba? Natatawa kong tanong sa kanya. Hala, anong nangyayari sa'yo? Ikaw talaga, mukhang pagod ka na ha? Sige na, kung ayaw mong kumain, magpahinga ka na. Mukhang pagod na pagod ka oh. Nakangiti nitong sagot. Nahihiya naman ako kaagad ang nag-iwas ng tingin sa kanya. Kung alam niya lang, oo, pagod ako. Pagod na pagod ako. Masakit ang katawan ko, hindi dahil sa trabaho, kung hindi sa walang humpay na pag-angkin sa akin ni Luther. Oo nga eh. Sige na Rita, mauna na ako sa'yo. Kain ka lang dyan ha. Pilit ang ngiting sagot ko sa kanya. Tumango naman to, kaya mabilis na din ako naglakad patungo sa maliit na silid. Pagkapasok ko sa loob, tulala ko na paupo sa aking higaan. Gusto ko nang matulog pero nakakaramdam naman ako ng tawag ng kalikasan. Wala akong choice kundi ang tumayo at nagpasya na munang pumasok ng banyo. Ginawa kong dapat kong gawin sa ibabaw ng toilet bowl. Pagkatapos noon nagpasya na rin akong mag half bath. Naligo na ako kanina sa opisina pero feeling ko kulang pa yon. Lalo na't sabay kaming naligo na Sir Luther at sa loob mismo ng banyo, nag-sex ulit kami. Dali-dali kong hinubad lahat ng kasuotan ko. Pagkatapos noon, binuksan kong gripo at hinagilap ang sabon. Naghilamos ako at pagkatapos noon, pinasa kong aking katawan gamit ang tabo. Wala kaming shower dito, kaya tiis-tiis lang muna.
Mainit din dito sa loob ng bahay kaya dapat talaga maligo or kahit na mag-half bath na muna bago matulog. Yun nga lang habang sinasabon kong aking katawan, hindi ko mapigilan ang maalalang ginawa sa akin ni Sir Luther. Bigla ako nakaramdam ng pag-iinit ng aking katawan. Bigla ko na-imagine na si Sir Luther. Ewan ko ba, nababaliw din yata ako. Nakakatakot ding isipin na baka magising na lang ako isang umaga. Na-addict na rin ako sa sex at hinahanap-hanap ng katawan ko ang haplos at presensya ni Luther. Maaga pa lang kinabukasan, gising na kami ni Rita. Maaga kaming papasok ng opisina kaya inagahan na namin ang aming paggising. Sabay na rin kaming kumain ng breakfast. Marami pa namang natira na mga pagkain last night kaya yun na din ang kinain namin. Nagabang na lang kami ng masasakyan na jeep sa may labasan ng isang familiar na sasakyan na huminto sa harapan namin. Wala sa sariling napatras ako para sana umiwas nang biglang bumukas ang pintuan ng sasakyan at niluwa ang walang iba kundi ang taksil kong ex-boyfriend na si Daniel. Yes, si Daniel at hindi ko alam kung anong nakain niya at nagpakita na naman sa akin. Nakakabahalang isipin na baka gulo na naman ang hatid niya. Hindi ko talaga akalain ang dati kong boyfriend na nagpakalambing ay bigla na lang ding nagbago ang pakikitungo sa akin ng dahil kay Alvira. Anong kailangan mo? Seryosong tanong ko sa kanya nang makalapit siya sa akin. Kahit na bumalik ako ng bahay, alam kong susundan niya pa rin ako. Can I talk to you? Kahit sandali lang. Seryosong sagot niya sa akin. No, ano pa bang pag-uusapan natin? Wala na hindi ba? Umalis ka na. Seryoso kong sagot sa kanya. Napansin kong natigilan siya habang hindi niya inaalis ang pagkakatitig sa akin. Alexa, alam kong galit ka dahil sa mga kabobohan na ginawa ko sa iyo noon. At kaya ako nandito ngayon para humingi ng sorry. Tinalikuran ko ang 2 taon na relasyon natin at pinatulan kong stepsister mo. Seryoso niyang sagot. Sorry? Daniel, nangyari ng mga hindi dapat mangyari at hindi na maibabalik pa ang lahat. Hiwalay na tayo, kaya mag-focus ka na lang kay Alvira. Baliwala akong sagot sabay hawak ko sa kamay ni Rita. Hinila ko to paalis. Sa kabilang kanto na lang siguro kami mag-aabang ng masasakyan dahil ayaw ko nang patagalin pa ang pag-uusap naming dalawa ni Daniel. Wala nang kwenta pa kung mag-uusap kami ngayon. Pareho lang kaming magsasayang ng oras. Si Uncle ba ang dahilan kaya ayaw mo kong kausapin ngayon? Pinagbawalan ka ba niya? Seryosong tanong niya na nagpatigil sa paghakbang ko. Wala sa sariling napalingon ako sa kanya. At kaagad na sumalubong sa paningin ko ang seryoso niyang muka. Kung si Uncle ang dahilan, sana wag mong hayaan ang sarili mo na ma-in love ka sa kanya. Kilala ko siya. Hindi siya marunong magmahal ng babae. At baka masaktan ka lang. Seryoso niyang bigkas. Hindi ko naman malaman kung anong ire-react ko dahil sa sinabi niya. Isa pa may babae na nakatakda para sa kanya. Babalik na ng Pilipinas si Loren at magpapakasal na sila. Seryoso niya muling bigkas. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Ang Loren ba na tinutukoy niya ay ang fiancé na sinabi din sa akin ng mommy ni Luther noong nakaraang araw? Talaga bang ikakasal na siya sa isang babae? Hindi ako interesado na alamin ang tungkol sa mga bagay na yan. Dahil hindi ako interesado sa uncle mo. Walang nangyayari sa amin kaya tantanan mo na ako, Daniel. Seryosong sagot ko sabay para sa parating na sasakyan. Mabuti na lang at huminto kaya kagad na kaming sumakay ni Rita. Pagkasakay namin ng jeep, pinili kong manahimik hanggang sa makarating kaming pareho ng opisina. Mas nauna ako nakarating sa opisina kumpara kay Sir Luther, kaya naupo na muna ako ng sofa at naghintay. Yun nga lang, lumipas na lang ang oras at halos 10:00 na ng umaga, walang Luther ang dumating. Hindi ko tuloy maiwasan ang makaramdam ng bored. Muli akong lumabas ng opisina para sana tanungin si Miss Misty kung darating pa ba si Sir Luther. Ilang araw na akong pumapasok dito sa opisina na ito pero wala pa ring malinaw na dahilan kung bakit ako na-hire. Iniisip ko na lang sa ngayon na baka kaya ako tinanggap dahil gusto lang akong gawing parausan ni Sir Luther. Yun nga lang pagkalabas ko ng pinto ng opisina, napansin kong abala si Miss Misty. Nahihiya naman akong istorbohin ito dahil tutok na tutok talaga ang mga mata nito sa kanyang computer. Kaya no choice ako kundi ang muling pumasok sa loob ng opisina ni Sir Luther. Nasaan na kaya siya? Papasok pa ba siya? Or uwi na lang kaya muna ako?
Mahinang bulong ko sa sarili ko. Pasandal ako naupo sa sofa habang nililibot kong tingin sa buong paligid. Naglalaro sa isipan ko kung anong gagawin ko ngayon. Nang biglang bumukas ang pintuan ng opisina. Wala sa sariling mabilis akong napatayo nang mapansin ko na si Sir Luther ang dumating. "Good morning, sir." Bati ko kagad sa kanya. Hindi na ako nagulat pa nang mabilis siyang naglakad palapit sa akin at hinapit ako sa aking bewang sabay halik niya sa labi ko. Hindi na ako pumalag pa e na-expect ko ng ganitong bagay mula sa kanya. Kaya wala nang dahilan pa para magulat ako. "I miss you." Narinig ko pang bigkas niya pagkatapos niyang pakawala ng labi ko. Hindi naman ako nakaimik. Hindi ko din naman alam kung anong isasagot ko at lalong hindi ko rin alam kung anong mararamdaman ko. Miss niya daw ako? Ako ba talaga or ang katawan ko? Ako, na-miss ko rin ba siya? Ewan. Siguro dahil kanina pa ako matyagang naghihintay sa kanya. "Sir, ano po bang posible kong maging trabaho sa kumpanya mo?" Lakas loob kong tanong sa kanya. Mukhang nasa mood naman siya ngayon na makipag-usap kaya kukunin kong chance ito ngayon para makiusap ko siya ng masinsinan. Pasimple pa akong kumalas sa pagkakayakap sa kanya at dumistansya ng kaunti. "Bakit ayaw mo ba ng ganito? Walang ginagawang paperworks pero sumasahod ka." Seryoso niyang tanong. "Priscilla, alam mo ba kung bakit kita tinanggap agad-agad? Na walang interview? Because I need you. You satisfied my desire at hinahanap-hanap ka ng katawan ko." Seryoso niyang sagot. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig ko mula sa kanya. Totoo ngang naisip ko kanina pa. Gusto niyang katawan ko, gusto niya kong gawing parausan? Bakit ako? Marami namang iba dyan pero bakit ako? Seryosong tanong ko. Isang makahulugang ngiti sa labi ang pinakawalan niya habang sinisipat ako ng tingin mula ulo hanggang paa. "Pagod na akong magpapalit-palit ng babae. I will give you anything. Everything. Kung gusto mong bumalik ng school para mag-aral ulit, akong bahala sa lahat ng mga pangangailangan mo. Hindi mo na kailangan pang magpakahirap sa pagtetrabaho dahil ipoprovide ko naman lahat ng mga pangangailangan mo." Seryoso niyang sagot sa akin. "Paano kung ayaw ko? Anong gagawin mo?" Kinakabahan kong tanong sa kanya. Aware ako na mahirap talaga siyang takasan at aware din ako na mahirap din akong makawala pa sa galamay niya pero kailangan ko pa ring alamin mula mismo sa bibig niyang kasagutan kung sakaling hindi ako papayag sa nais niyang mangyari. Natatakot kasi akong tuluyang malubog sa kanya. Natatakot ako na baka sa larong ito, ako yung lalabas na talo. Simple, palalayasin na kita sa lupain na pag-aari ko kasamang mga squatters mong mga kapitbahay. At kapag malas-malasin ka pa, pati ang libingan ng mommy mo, baka ipahukay ko rin. Tutal naman ako ang, "No, please, wag mong gawin yan." "Hindi pwede." Putol ko kagad sa sasabihin niya. Matatanggap ko na palalayasin niya kami sa lupa na pag-aari niya. Pero hindi ko matatanggap na pati ang mommy ko na nananahimik na ay idadami niya sa kagaguhan niya para lang makuha niyang gusto niya. "Katawan ko lang ang gusto mo, hindi ba? Sige, pumapayag ako." Seryosong sagot ko sa kanya. "Okay, deal. Hindi ka naman pala mahirap kausap eh. Actually, may kontra ka ng pinirmahan sa akin, hindi ba? Kahit na hindi ka pumayag sa gusto kong mangyari, wala ka pa rin namang choice kundi ang pumayag pa rin sa tuwing gagamitin ko ang katawan mo. Bakit hindi mo nalang i-enjoy ang lahat? Hindi kita i-required na pumasok ng opisina araw-araw. Pero gusto kong sa isang bahay ka tumira kung saan malaya kitang mapupuntahan kung kailan ko gusto." Seryosong sagot niya. Now I know, maliwanag na sa akin ang lahat. Katawan ko lang talaga ang habol nitong si Luther. Hindi siya interesadong bigyan ako ng office works. Kaya pala hanggang ngayon wala pa ring training na nagaganap sa magiging trabaho ko dito sa opisina niya. Dahil wala naman pala talaga siyang balak na kunin akong empleyado. Makakawala pa ba ako sa kanya? Siya na rin ang may sabi sa akin ngayon lang na kapag gusto niyang gamitin ang katawan ko, gagawin niya. Hindi ako pwedeng humindi dahil pipilitin niya lang din ako. Hindi ko siya matatakasan kahit na gusto ko. Ilang taon tayong mananatili sa ganitong kontrata? Seryosong tanong ko. Hanggang sa magsawa ko sa'yo. Seryosong sagot niya sabay haplos niya sa pisngi ko. Hindi ko mapigilan na mariin na maipikit ang aking mga mata. Hanggang sa magsawa siya sa katawan ko. God, ang sakit nun. Ni sa hinagap, hindi ko akalaing aabot ako sa ganitong sitwasyon. Don't worry. Hanggat kasama mo ko, sisiguraduhin ko ang safety mo.
Hindi ba't ayaw na ayaw mong nilalapitan ka ng biological father mo? Mangyayari ang gusto mo. Kahit ng dulo ng buhok mo, hindi niya na mahawakan pa simula ngayong araw. Seryoso niyang muling bigkas. Hindi naman ako nakaimik. Okay, sige, payag ako. Kung yan ang gusto mong ibigay na trabaho sa akin, pumapayag ako. Seryosong sagot ko. Isang ngiti ang kaagad na gumuhit sa labi nito bago niya hinawakan ang laylayan ng aking blouse. Good. Very good, Priscilla. Actually, wala ka naman talagang ibang pagpipilian kung hindi ang pumayag, hindi ba? Don't worry. Sisiguraduhin ko naman na hindi ka madedehado sa kontrata na ito. Sisiguraduhin ko na magiging masaya ka habang nasa piling kita. Seryosong bigkas niya sabay dampi ng labi niya sa may punong tenga ko. Pikit mata kong pumayag sa nais ni Luther. Pumayag akong ibahay niya ako sa kanyang isa sa mga penthouse niya at kagaya ng pangako niya, provided naman daw lahat ng mga pangangailangan ko. Dito ako titira? Manghakong bigkas habang nililibot ko ang aking paningin sa buong paligid. Aminado ko sa sarili ko na napakaganda ng buong paligid. Puro mamahali ng mga nakikita kong mga kagamitan at hindi ko din ma-imagine na titira ako sa ganito kagandang penthouse. Yeah, simula ngayong araw dito ka natitira. Ito ang ating magiging nest at ang lugar na itong magiging saksi sa lahat ng mga masasayang mangyayari sa pagitan nating dalawa. Seryosong bigkas nito at hindi ko pa nga mapigilan na mapaigtad nang bigla na lang siyang yumapos mula sa likuran ko. Hinayaan ko na siya, masasanay din ako. Tama, masasanay din ako sa ganitong setup natin. Masasanay din ako sa mga ganitong gesture niya sa akin. Ang importante, huwag niya na akong iharas. Ang importante, huwag niya na akong pahirapan. Iisipin ko na lang siguro na trabaho ito. Isang trabaho na alam kong hindi maganda sa paningin ng ibang tao. Tsaka kung tataas ang kilay kapag nalaman ng mga kakilala kong pinasok kong buhay pero ayos lang. Ang importante, nasa maganda na akong kalagayan. Hindi na ako malalapitan ng aking biological father. Wala na ding mga api sa akin dahil may pera na din ako. Pera na si Luther ang magpo-provide. Nang hilahin ako ni Luther patungo sa may sofa, nagpatianod ako. Inilalayan niya pa nga akong makaupo sa malambot na sofa at pagkatapos noon, naupo din siya sa tabi ko. May dinampot siyang mga papeles na nasa center table at pagkatapos ay ibinigay niya yun sa akin. For you, gift ko sa pagpayag mo. Seryoso niyang bigkas. Wala sa sariling tinanggap kong binigay niya at ganun ang panlalaki ng mga mata ko sa gulat nang mabasa ko na sabing dokumento. Isa itong papeles kung saan mababasang pangalan ko na nagsasabi na sa akin na daw ang penthouse na ito. Luther, ano to? Mahal to ah. Seryosong tanong ko sa kanya. Isang matamis na ngiti ang naging sagot niya sa akin bago niya hinaplos ang pisngi ko. Maliit na bagay, walang mahal or mura sa akin basta para sa'yo. May Priscilla, nakangiti niyang sambit. Bakit mo ba ito ginagawa? Bakit ako? Seryosong tanong ko. Bakit ikaw? Maybe because una pa lang nabighani na ako sa ganda mo. Sinabi ko naman sa'yo hindi ba? Once na maging masunurin ka sa akin, magiging mabait ako sa'yo. Ibibigay ko lahat ng nais mo at sisiguraduhin kong magiging masaya ka sa piling ko. Seryoso niyang bigkas. Wala sa sarili na patitig ako sa mukha niya. Gwapo naman talaga sana siya eh. Nasa 30s pa lang ang kanyang edad at sure ako na marami talaga siguro na mga babaeng naghahabol sa kanya. Hindi ba siya marunong manligaw? I mean, bakit kaya siya ganito? Bakit niya dinadaan sa dahas at perang lahat mapasa kanya lang? Ang babaeng gusto niya. Siguro kung nagkakilala lang kami sa ibang pagkakataon, payag akong ligawan niya eh. Payag din ako maging boyfriend siya, kaya lang mas naunang bayaran portion. Naunang sex sa aming dalawa dahil sa pagiging desperado ko noon na nasayang lang. Hindi ko din naman naipagamot si mommy gamit ang pera ng kapalit ay ang katawan ko. Kusang sumuko na kasi si mommy eh. Pero kung sa tamang pagkakataon kaya kami nagkakilala, liligawan niya kaya ako? Paiibigin niya kaya ako bago niya ako ibahay? Ang nangyayari kasi sa aming dalawa ngayon ay lumalabas na parang sugar daddy ko siya. Kaya niya din na maglabas ng malaking pera, may impress lang ang babaeng nagugustuhan niya. Gayong kung tutuusin, pwede naman niyang hindi sana gawin yon. Kung marunong lang naman siguro siyang manuyo ng babae. Makukuha niya naman siguro lahat ng nais niya eh. Sa gwapo niyang ito at kung mabait lang siya, baka lahat ng mga babae magkakandarap at mapansin niya lang. Bakit ganyan ka makatitig sa akin? Hindi ka ba masaya dito?
Hindi ka ba masaya sa regalo ko? Muli akong bumalik sa wisyo nang muli siyang nagsalita. Hindi naman sa ganon, na-surprise lang kasi talaga ako. Sobrang na-surprise ako sa regalo mong ito, Luther. Seryosong sagot ko sa kanya. Na-surprise ka lang, pero hindi ka masaya. Kunot noon niyang tanong. Naku, syempre, kasama na din yun. Kasama na din ng tuwa. May penthouse na ako na nakapangalan sa akin. Investment din ito. Tumataas ang value habang tumatagal. Pilit ang ngiting sagot ko sa kanya. Isang mahinang pagtawa naman ang kumawala sa lalamunan niya bago niya kinuha mula sa mga kamay kong dokumento. Pagkatapos noon, hinawakan niya ako sa magkabilaang pisngi bago dahan-dahan na lumapit ang mukha niya sa mukha ko. Ilang saglit lang naramdaman ko na naman ang muling pagdikit ng labi namin. Sa pagkakataon na ito, ramdam ko ng pagbabago ng halik niya. Hindi na ganon ka-agresibo na para bang nagmamadali. Hindi na ganon ka-submissive. Iba na, nasuyo na kaya naman wala sa sariling nasalikop ko na din ang dalawa kong palad sa kanyang leeg. Walang pag-inarte na nagpasya akong tugunin ng halik niya. Hanggang sa naramdaman ko na lang ang pag-angat ko sa ere. Binuhat niya ako at naglakad siya patungo sa isang silid. At pagkapasok namin sa loob, dahan-dahan niya ako inihiga sa malambot na kama habang magkalapat pa rin ang aming mga labi. Nakarating kami ng kama at nauwi na naman sa isang mainit na pagsasalo ang namagitan sa aming dalawa.